lang tayo, sin cosine lang muna. Kasi yun lang naman eh. So mostly guys, kung alam mo yung formula nito, then kung alam mo yung amplitude, alam mo yung period, marunong ka mag-convert, and so on and so forth. Anyways, try na natin. So let's say meron tayo number 1. That is, or y is equals to sin x. So dito tayo mag-start sa sin x. So pag nag-graph tayo guys ng sin x, remember, ganito lang itsura niya. Magkocross ka dito sa origin, tapos pag ganun itsura niya. Kunyari, 1 cycle yan, mga ganyan. May tatawag tayong 1 cycle. Ibig sabihin hanggang dito. 2 pi. Anyways, paano ba ito pasimblehin? Ganito. May formula kasi na ganito. Or minus. Parang ganito yata yung formula nun. Kakaalala ko. Then, yung A dito guys, siya yung amplitude. Ibig sabihin niya yung taas ng graph mo. So, naka-ano yan, naka-absolute value. Then, yung B naman, yung period. Sa period, may formula rin siya na 2 pi over B. Tapos dito sa mga CND, shifting na lang yan eh. Like kunyari, katulad ng ginagawa natin sa parabola, tsaka sa ibang mga function, na kapag yung, diba, kunyari meron kang x minus 1, ibig sabihin, saan ka mag-shift nyan? Sa left or sa right? Saan ka mag-shift kapag merong pair yung x mo na minus 1? Sa right, di ba kasi ini-equate lang natin sa 0. Ibig sabihin pag minus yung katabi nito, mag-move ka ng 1 sa R. Sa right. Kapag plus naman yung kapartner niya, mag-move ka sa left ng 1 unit. Ganun siya ginagawa. Then kapag meron dito kanyaring plus 4, di mag-move ka upward 4 units. And kapag minus 3 naman, edi move ka 3 units downward. So ganun siya ginagawa. Anyways, balik tayo dito sa phase shift. Then mag-add ka lang naman kung ilan yung period sa cycle. Paano ba ito simulan? Hirap kasi wala tayong ano eh. Anyways, kunyari ito guys, yung sin x. So remember, copy lang natin muna. So ganito yung tsura niya sa gitna. Nagko-cross yan sa origin. Then yung cosine, by the way, ganito yung tsura. Instead na sa mag-cross ka dito, mag-start ka dito sa 1. Sa period ka mag-start pababa. Pag ganyan yung tsura niya. Pag ganyan. So, madali lang sila ma-identify kapag sine nandito sa gitna. Then kapag nasa cosine sa taas, mag-start sa y-axis. Basta, ganun siya ginagawa. Anyway, kung meron tayong y sin x, paano natin ito i-graph using ganito? So remember, kapag wala nakalagay na number dyan, meron dyan 1, di ba? Katulad sa variable. So, ibig sabihin, yung amplitude natin dyan, that is absolute value of A is 1. Gets yun natin. Gets natin yun kasi wala naman nakalagay dito na, na number eh. Ibig sabihin 1 yun. Then kapag naman yung period natin, that is formula 2 pi over B. So 2 pi over B yung formula. Ano ba yung B natin dito? Diba yung sa formula natin, yung B, is yung coefficient ng x. So basically, yung coefficient ng x natin dito, katabi nito guys, is 1. So magkakaroon ka lang dito ng 2 pi over 1, which is 2 pi. So ibig sabihin may period ka dyan na 2 pi. So saan mo gagamitin yung 2 pi? So ibig sabihin, pag gumamit ka ng graph, ibig sabihin yung 1 cycle is 2 pi. Kunyari ito yung 2 pi natin. Hati mo lang to sa 4 o 3. So, ano ba pag hinati mo yung 2 pi? 0 hanggang 2 pi pag hinati mo ano? O 2 pi divide 2. That is pi. Ba? O ngayon, pag hinati mo yung 0 hanggang pi, anong kalalabasan? That is pi over 2. Pag hinati mo yung pi plus 2 pi, magiging 3 pi. Divide mo by 2, magiging 3 pi over 2. Parang ganyan siya ginagawa. Depende, hindi ko lang paano siya tinuturo sa inyo eh. Pero ganito siya natutunan ko eh. Hinahati lang to ganyan. Divide mo lang by 2.
Add mo lang yung gitna, yung dalawang dulo, tapos divide na by 2 para makuha mo yung middle. Pwedeng ganon. So ngayon, balik tayo dito. So meron tayong amplitude na 1 unit. So galing sa 0, 1 unit siya sa taas. So positive doon, tsaka negative sa baba. Amplitude mo dyan. At dyan, gagawa ka dyan ng broken lines. Gusto mo. Pwede naman ganyan eh. Ibig sabihin hanggang dyan lang yung points mo. So dahil sign to guys, galing siya dito sa gitna. Angat ka lang dito. Kumbaga, pag paangat doon, kapantay lang siya ng pi over 2 mo. Then bababa ka naman sa pi hanggang dito sa 3 pi over 2. Then naangat ka na naman. Yung tsura niya. Trace mo lang yan, ganyan. Ganyan yung tsura niya. Ang ganda. Then sa cosine, ganun din. Kunyari, lagyan natin ng shifting. So let's say meron tayong y is equals to 2 sine x. For example, ito. So ganun pa rin. Ano yung amplitude mo? Yung amplitude mo, that is 2. Kita na natin yung dito, yung a. Diba? Then yung period, that is 2 pi over 2 ay over b, sa magiging 2 pi over 1. Si b natin is 1, which is 2 pi rin. Pero ang amplitude mo nagbago, naging 2 units. So madali na lang siya i-graph, dito na lang sa gilid. So pag in-wrap natin siya, so instead na 1, dito yung 2 natin, tapos negative sa baba. Then lagay mo dito yung 2 pi period. So nagawa ang dash line. Then tiin mo yung 2 pi, that is pi. Tiin mo yung 0 plus pi, divide mo by 2, may pi over 2. Then pi plus 2 pi, that is 3 pi, divided by 2, may 3 pi over 2. Then dahil sign pa rin to guys, galing dito, aangat ka sa pinakataas, bababa ka dito, then dito naman, tapos dito naman. Ganun siya ginagawa actually. Tumaas lang yung graph. Ibig sabihin yung amplitude, siya yung dictate kung gaano kataas yung kaya ng amplitude eh. Diba amplitude is height. Yan. Kapag negative yan, ganun din yan ah. Pero remember guys, kunyari meron kang y equals to negative sign, ibig sabihin mag-opposite yung graph mo. I thank you po sa Lopi. So ibig sabihin, kung meron kang negative sign x, instead na pag ganito yung graph mo, pababa naman siya mangyayari. Mag-start ka sa baba. Pero magka-touch pa rin siya dito sa may origin. Then kapag naman negative cosine, instead na pag ganito siya, sa baba ka mag-start. Ganyan. Ganyan siya. So wait lang, hanap tayo na ibang given.